Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa mga pagkakataong pong ito, tayo po ay mag-aalay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Tunay nga po ng ating Diyos sa pinaglilingkuran ay isang tunay at ang nag-iisang Diyos. Kaya sa mga pagkakataong ito, papurihin po natin at alayan ng pagsamba ang ating Diyos sa buhay. Sa ating Diyos, okay sarap mangabi, sumayaw sa ating Diyos, sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig, sabay-sabay na sisigaw ang Hallelujah. Tayo na sama-sama mag-alay ng pagsamba, tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Patuloy po nating papurihan ang ating Diyos. Hallelujah! Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa pili at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na isisigaw. Sabay-sabay na sisigaw ang Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na mawawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Sa muli tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, Panginoon. Umaawit, sumasayaw, nagagalak ang aking puso. Kailan ay di kami mapapagod sa pagtang pagsayaw sa iyo. Di mapipigil ang labi ko sa pagpuri sa iyo. Kami ay sama-sama. Kami ay sama-sama magpupuri sa iyo. Sabay-sabay umaawit, sumasayaw sa iyo. Lumuludag Sa luwa, sa galak at ligaya, sumasabay sa tugtugin ng tambol at gitara. para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, Panginoon. Umawit, sumasayaw, nagagalak ang aking puso. Kailan ba'y di kami mapapago sa pagitag magsayaw sa iyo? Di mapipigil ang labi ko sa pagpuri Sa muli para sa iyo, Panginoon. para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, Panginoon. Umawit, sumasayaw, nagagalak ang
tabi ko sa papuri sa'yo, para sa'yo. Patuloy po nating ilayan ng pagsamba ang ating Panginoon. Mapalapit sa'yo, nais ko ang presensya mo. Puso na tayo, ang siyang alaala na pag-ibig mo. Lahat na iyong pasay, pagdaramdam kabiguan. Ikaw inaluwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan. Sambahin walang dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo, nais ko ang presensya mo. Awitan natin ang Panginoon. May lakas ang ngalan mo, O Diyos. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. 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 May lakas ang ngalan mo, O Diyos. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.
ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlong at aking linig. Di mangiiwan, di mangiiwan. Binago mo ang buhay ko Sa kabutihan katapatan mo, di mangiiwan. Di mangiiwan. Lakas ko'y nagmula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas namin nagmula sa iyo, Panginoon. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Pupurihin ka, ika'y nag-iisa, Panginoon. Nararapat ka, O Diyos, sa Diyos sa pagsamba, pagluwalhati, ikaw lang ang itataas at sasambahin. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo? Sa lahat ng inaabot ng gawaing ito, sana kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating Panginoon. Kumusta po ang mga kapatiran natin dyan sa ating church family sa Carson, California? Sa ating pastor dyan, kay Brother Dante, sa kanyang mga anak, mga pamangkin, at mga kasama sa loob ng bahay. Sana kayo po'y patuloy na nagiging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon at patuloy naming nakakasama sa ating online celebration. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Napakalaga po ng nais ko pong ibahagi ngayon. Ang aking topic ay may pamagat na kapag mabigat na ang lahat. Kapag mabigat na ang lahat. Sabi ng Mateo 11:28, tinura ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Itong sabi ng Panginoon, lumapit kayo kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kaibigan, mga kapatid, naranasan niyo na ba yung wala ka namang mabigat na binubuhat sa kamay mo, pero ang bigat-bigat ng pakiramdam mo? Yung tipong pagod ka na, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ang totoo, ang kapaguran at kabigatan ay hindi lang pisikal. Ito ay maaring emotional, mental, at spiritual. Pero ito ang magandang balita, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi tayo hinahayaan ng Diyos na mabuhay na daladala ang kabigatang mag-isa. Ano-ano ang mga sanhi ng kabigatan natin? Una, kabigatan dahil sa kasalanan. Guilt and shame. Nakakaramdam tayo ng kabigatan sa mga kasalanan ginagawa natin. In Psalms 38 verse 4, sabi ng Bible, "My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear." Kapag may kasalanan na hindi pa isinusuko sa Diyos, kapag may kasalanan kang inaalagaan o itinatago, nagiging mabigat ito sa puso. Hindi ka mapakali, hindi ka payapa. May naidudulot na hindi maganda ang pagtatago ng kasalanan. There is no peace if you hide sin in your heart. Mabibigatan ang iyong buhay. Pangalawang kabigatan ay dahil sa hindi pagpapatawad. Kapag hindi ka nagpapatawad, mabigat yun, kaibigan. Mabigat yun, kapatid. Ephesians 4:30-31, sabi ng Bible, "Get rid of all bitterness, forgiving each other." Alam niyo po, ang hindi pagpapatawad o unforgiveness, ito ay parang poison. Parang laso na iniinom mo. Umaasang sila ang masasaktan, pero sa totoo, ikaw ang nabibigatan, ikaw ang nahihirapan. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, mabigat sa loob ang nagtatago ng unforgiveness sa puso. Sisikip ang paghinga mo, apektado ang pagtulog mo, magngingit-ngit ang kalooban mo, wala kang gana sa pagkain dahil apektado ang appetite mo. Magiging malungkot ang buhay. Magiging mabigat ang kilos if you have unforgiveness in your heart. Pangatlong kabigatan ay kabigatan dahil sa pag-aako ng responsibilidad ng iba. Ito yung madalas na hindi napapansin. Mabuti ang puso mo, mabuti ang motibo mo, gusto mong tumulong, pero dumating sa punto na inaako mo na
ang hindi naman talaga para sa iyo. Inaako mo problema ng pamilya, problema ng ibang tao, desisyon ng ibang tao, emotional struggles ng iba, responsibilidad na hindi naman ipinagkatiwala sa iyo. At ang resulta, ikaw ang nauubos. Ikaw ang nahihirapan ngayon. Galatians 6:5, for each one should carry their own load. Ito yung warning. In 2 Thessalonians 3:10, the one who is unwilling to work shall not eat. Ang warning ay ganito, kapag lagi mong sinasalo ang lahat, hindi sila matututo. At ikaw ang mapapagod. Magiging dependent sila sa iyo. Narito po mga kaibigan ang mga practical na paraan para malunasan ito na kabigatan sa pag-ako ng responsibilidad ng iba. Una, makipag-usap ng may pag-ibig at katotohanan. Sabi ng Efeso 4:15, speaking the truth in love. Sabihin mo, gusto kitang tulungan, pero hindi ko kayang akuin ang lahat. Pangalawa, linawin kung sino ang talagang may responsibilidad. Galatians 6:4, each one should test their own actions. Kapatid, hindi lahat ng problema ay assignment mo. Hindi lahat ng problema aakuin mong mag-isa. Okay ang tumulong. Okay ang dumamay. Walang problema doon. Ngunit dapat nagpapakita naman ng pagsisikap ang tinutulungan. Pangatlo, mag-set ka ng healthy boundaries. Proverbs 4:23, sabi ng Bible, guard your heart. Mag-set ng healthy boundaries. Pwede kang tumulong, pero hindi yung hanggang sa ikaw yung nauubos. Ikaw yung nadidrain. Turuan at huwag saluhin lahat. Sabi ng Biblia in Proverbs 22, train up. Turuan mo, pero huwag mong saluhin lahat. Mas malaking tulong ang paggabay kaysa pag-ako ng lahat. Sunod, ipanalangin at ipagkatiwala sa Diyos. Pilipos 4:6, present your request to God. Kaibigan, kapatid, hindi ikaw ang tagapagligtas. Ang Diyos ang kikilos. Sunod, tumulong nang hindi nawawala yung sarili. Mark 12:31, love your neighbor as yourself. Hindi mo pwedeng kalimutan ang sarili mo habang tinutulungan ang iba. Hindi yung ikaw ang na-drain mag-isa. Ikaw yung naubos mag-isa. In Matthew 11:30, for my yoke is easy and my burden is light. Kung sobrang bigat na, baka hindi na yon ang ipinapapasan ni Lord sa iyo. Tuloy po tayo sa pang-apat na kabigatan. Pang-apat, kabigatan dahil sa pag-aalala o anxiety. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Yung ating mga pag-aalala, anxiety, worry. Ang pag-aalala o pag-worry ay paulit-ulit na pag-iisip na walang kapayapaan. Balisa ang isip, balisa ang kilos. Panglimang kabigatan ay dahil sa mga pagsubok sa buhay. Sabi ng John 16:33, in this world you will have troubles. Hindi maiiwasan ang mga problema, pero hindi ka nag-iisa sa laban. Sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. Hindi tayo nag-iisa mga kaibigan, mga kapatid.
Pang-anim, kabigatan dahil sa pagkapagod. Lahat tayo napapagod. Lahat tayo nahahapo, nabe-burn out. Pero sabi ng Bible sa Isaiah 40:29, He gives strength to the weary. Siya'y nagbibigay ng lakas. Siya ay nagpapanibagong sigla sa mga nagtitiwala sa Kanya. May mga pagod na hindi nawawala sa tulog, kundi sa presensya ng Diyos. Pangpitong kabigatan ay dahil sa comparison at pressure. Galatians 6:4, test your own actions. Hindi ka nahuhuli, hindi ka kulang, may sariling timeline ang Diyos para sa iyo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Merong sariling pamamaraan, sariling timeline si Lord sa iyo. Huwag kang ma-pressure. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, paano malulunasan ang mga kabigatan na aking binanggit? Una, lumapit ka kay Lord. Lapit sa Diyos. At isuko ang lahat. Sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan. At kayo aking pagpapahingahin. Hindi sinabi ng Panginoon na ayusin mo muna ang sarili mo. Ang sabi niya, lumapit ka. Come. Lapit sa ating Panginoon. Pangalawa, magpatawad at magpalaya. Sabi ng Colossians 3:13, kapag nagpapatawad ka, pinapalaya mo ang puso mo. Pinapalaya mo ang sarili mo. Para maging malaya ka. Pag tayo nagpapatawad, nagpapalaya ka ng bilanggo. Ikaw yun. Set yourself free. Forgive those who have wronged you. Pangatlo, i-confess ang kasalanan. Ikumpisal mo sa Panginoon. In 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. May kapatawaran sa Diyos. Hindi Kanya hahayaang manatili sa guilt. Bibigyan ka ng kapahingahan ng ating Panginoon. Pang-apat, ibigay ang lahat ng alalahanin sa Kanya. Lahat ng ating mga iniisip, mga kabalisahan, lahat ng ating mga iniisip at inaalala, ipagkatiwala sa Diyos. Ipasa natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabigatan. Alam mo, kaibigan, mga kapatid, walang maliit o malaki. Lahat mahalaga sa Diyos. Lahat mahalaga sa ating Panginoon. Ipasa mo kung ano man ang ating mga pinagdadaanang hilahil sa buhay. Sunod ay magtiwala sa plano ng Diyos. Mayroon siyang magandang plano. Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, for I know the plans that I have for you, says the Lord. A plan of peace, not evil, prosperity and not calamity. Kahit hindi malinaw ngayon, kahit wala kang nakikitang malinaw ngayon, paniwalaan mo, may magandang plano ang Diyos. May magandang mangyayari bukas. Pang-anim, humingi ng lakas araw-araw. Humingi tayo ng lakas sa Panginoong Diyos araw-araw. In 2 Corinthians 12:9, sabi ng Bible, sa kahinaan mo doon lalabas ang lakas niya. Maging dependent tayo kay Lord. Sabihin natin, Panginoon, di ko kaya kung wala ka. Ikaw ang kailangan ko. Pampito, magpahinga sa presensya ng Diyos. In Psalms 46 verse 10, sabi ng Bible, be still and know that I am God. Hindi lahat ng solusyon ay aksyon. Minsan, presensya. Presensya ng Diyos, minsan sapat na. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kabigatan ay bahagi ng buhay. Pero hindi ito dapat
manatili sa puso mo habang buhay. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay ka na laging mabigat ang dinadala. Sabi ng Psalms 55 verse 22, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you." Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Mga kaibigan, anong kabigatan mo ngayon? Anong kabigatan nararanasan mo ngayon? Kasalanan? Sakit ng puso? Problema ng iba na inaako mo? Ibigay mo kay Lord. Hindi niya ipinangakong aalisin agad ang lahat. Pero ipapangako niya na hindi mo ito dadalhin mag-isa. Manalangin tayo, Panginoon, isinusuko ko ang lahat ng kabigatan ko. Hindi ko na aakuin ang hindi para sa akin. Tutulong ako, pero hindi ako mauubos. Sa iyo ako magtitiwala. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsetayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!